sa anak ko at mga mahal sa buhay. Dahil nauna ako sa inyo sa gusto niyong puntahan, ito ang nalaman ko sa pupuntahan ninyo. Ito ang mga naobserbahan ko sa Amerika. Kahit gaano pa man kahusay ang iyong paghahanda, iba-iba ang swerte natin. Mayroong walang problema sa buhay at mayroon din namang katulad natin na naghihintay kung kailan kaya tayo makakatikim ng katulad ng mga nakikita natin sa ibang nakapag-abroad. Noong nasa abroad na ako, nagkasakit ang isa sa mahal natin sa buhay. Pinambayad ko ang sahod at naipon natin sa mahal natin sa buhay. Ngayon, natapos ka na sa kolehiyo, ay kailangan samahan ko naman ang natitira kong magulang at pangalagaan ang kanilang iniwan sa atin. Kailangan ko pa rin kumita para pambayad naman sa amilyar kada taon. Wala akong naiisip na hanap buhay na hindi gagayahin ng ibang tao kapag nakitang kumikita. Ano ang hanap buhay? Nalaway lang ang puhunan, mabuting pakikipagkapwa at nakakatulong lang ang gusto kong gawin. Paano kapag nagkasakit ang isa sa atin? O kaya ay kung ano man ang darating na hindi natin inaasahan. Ganun pa man, pag-isipan ninyo kung mas makakatulong ba ang mga paalala na ito sa inyo kaysa sa mga paborito ninyong ginagawa. Unang-una, ang paborito nating pampalipas ng oras tulad ng content, social media, mobile game, at iba pa na umuubos sa natitira nating oras sa bawat araw. Para sa akin ay may dalawa tayong ginagalawan ng mundo na kailangan nating pamilian. Ang unang mundo ay ang realidad natin ngayon na natitikman. Walang nababago sa buhay, sa paglakad ng taon. Puno ng pampalipas oras, pampawala ng problema, puno ng pampaaliw, puno ng pampakalimot ng hirap ng buhay. Mainit ang kapaligiran. Kahit saan ka sumulong, maalikabok. Hindi lalakad ang dokumento kung walang lagay para maunang gawin ng mga opisyal. Para bang puno ang paligid ng mga taong mapagsamantala na gusto lang ay nakakalamang. Marami pang iba, kayo na lang ang magdagdag. Ito ang unang mundo nating natitikman. Ang pangalawang mundo naman na gusto kong kasama kayo ay puno pa rin ng totoong nangyayari sa bawat araw. Mahirap ang buhay, kailangang humanap ng mapagkakakitaan na nakakatulong sa kapwa natin. Pero iginagalang ang nangyari sa mga nauna sa atin. Isinasaalang-alang ang mga nangyari sa kanila kung maaari rin bang mangyari din ang mga ito sa atin. Anuman ang nangyayari sa ibang tao, maging tama ang kanilang ginagawa para umunlad sa sarili o hindi, mangyayari ba sa atin ang nangyari sa kanila kung ganon din ang gagawin natin?
Una rito ay ang pagpapahalaga natin sa health natin. Kung magkakasakit tayo, lahat ng pagsisikap natin ay mauuwi lang ba sa pagpapagamot? Kumain ng mga pampahaba ng buhay, tigilan ng sigarilyo, alak, beer, o anumang sobra. Kailangan ay moderate lamang. Hindi kulang, hindi sobra, sakto lang. Hindi nagmamadali. Agahan ang paghahanda para makarating sa patutunguhan ng maaga rin. Magmaneho ng nasa speed limit at alisto sa mga driver na nagmamadali. Suriin ninyo ang libangan ninyo kung ito ba ay magiging mitsa ng bad karma. Mahilig ka bang magpa-picture sa mga mababatong lugar, sa mga bangin, sa mga gawaing pwede kang maparalisa? Nagmamayabang ka ba kung ano ang meron ka na wala ang ibang tao? Gumagawa ka ba ng masama o ipaghihirap ng tao? Alam mo ba na gumagawa ka ng hindi nakakatulong? Ilan lamang ito. Pero lahat tayo ay may konsensya na gumagabay sa atin para mamuhay ng may pagpapahalaga sa kahirapan ng ibang tao. Ang mundo kong gusto kong kasama kayo ay gumagawa lamang ng nakakatulong sa atin na napatunayan ng mga nauna sa atin. Nagbibigay tayo ng panahon sa pamilya dahil hindi natin alam kung bukas ba ay malakas pa ba ang mahal natin sa buhay. Pinanunood natin ang nangyayari sa ibang tao na inuidolo natin na nagbibigay ng aliw pero umuubos naman sa oras natin na di sana ay nagamit natin sa mga bagay na makakatulong sa buhay natin. Ang mundo kong gustong nakikita kayo ay inuubos lang ang oras sa bawat araw sa pag-aaral o kaya naman ay sa paghahanap buhay para pantustos sa inyong weekly expenses. Ang mga libre nating minuto sa bawat oras ay ginagamit natin para kumpletuhin ang mga ginagawa ng mga nauna sa atin na lampasan ang gusto rin nating marating. Ginagawa natin ang mga ito dahil gusto rin nating maranasan ang magagandang karanasan ng mga nakapunta na sa lugar na gusto rin nating marating. Umiikot lamang ang mundo natin sa pagbibigay ng kasiyahan sa pamilya. Sa mundo ko na to na gusto kong kasama kayo, naniniwala tayo na mahuhuli tayo kung hindi natin sasamantalin ang panahon. Na baka dumating ang panahon, nakalipasan na tayo noong madali pa, noong mura pa, at noong wala pa tayong masyadong obligasyon. Pag-isipan nyo kung ang isang tao ay nauubos lamang ang oras sa bawat araw sa pagpapalipas ng oras. Araw-araw, yun lang ang kanyang ginagawa. Lumilipas ang oras sa pampaaliw para makalimutan ng problema sa buhay. Walang nagtuturo kung ano ang ginawa ng mga umunlad sa buhay. At paglipas ng 3, 5 taon, 7 taon, ano sa palagay nyo ang nangyari sa tao na to? Marami tayong matututunan sa panonood lamang sa paligid natin. Na kung mangyayari kaya ang nangyari sa ibang tao, ay iyon rin kaya ang resulta sa atin, tama man o mali ang kanilang ginagawa sa buhay. May mundo na nababalot ng mga pinagpala at sinuswerte. Hindi naman tayo pinalad tulad ng ibang tao ng mga ito na nakikita natin o napapanood natin.
Ang ginagawa natin bukod sa pagsasamantala sa mga panahon ay ang pagkukumpleto ng mga kailangan natin, maging pakikipagtulungan sa mga katulad rin nating salat sa swerte na gumagawa lang tayo ng tamang ginawa ng mga nauna sa pag-aasam na ito ay may magandang balik sa atin. Ang mundo ko na pinipilit kong mangyari na nakikita kong nangyayari naman sa iba ay pinaiubra ko lang ang dapat na umubra na nagkakagasta lang kung kinakailangan. Ang mundo ko ay walang oras na mamahinga. Inuubos na lang natin ang oras natin sa pakikinig o pagbabasa ng mga resulta ng mga ginawa ng mga nauna. Naiinggit man akong maturingan sa ibang taong pinapalad, pero kung hindi ko ito ilalabas, ay baka maubos din ng mga taong ito ang oras ninyo. Hindi lamang mga taong nang-aaliw ang umuubo sa oras natin. Maging ang mga paboritang nating bisyo ay umuubos rin sa mga mahahalagang oras na to hanggat bata pa kayo. Sana makatulong sa inyo ang mga paalalang ito.